everyone at welcome to my channel. This is Coach Jared at welcome po ngayon sa ating Saturday edition, Saturday episode ng ating pong regular na YouTube live. Okay, ngayon po ay August 15, 2020 at ang ating pong topic ngayon ay si Samira Gutok, EPAL sa usapin ng PhilHealth issue. Tapos dalawa po ang topic natin today, no? Isa pa yung sinirang gadgets ng Bucor, nagalit ang mga disente? Question mark. So, yan po, no? Once again po mga kaibigan, no, nais ko po tayong batiin ng magandang Sabado sa mga nasa Pilipinas at sa mga nasa abroad po natin ngayon, no. At wag din po kalimutan, nabubulo lang. Wag din po kalimutan mga kaibigan, no, na mag-like at mag-share at mag-subscribe po sa ating channel. Importante po yung like niyo po, no, dahil ito po yung nagbibigay ng signal sa ating sa YouTube na ang ating pong channel ay may ginagawang maganda, okay? At the same time po, yung ating pong share makakatulong po sa atin para dumami po ang makikipagkwentuhan po sa atin dito sa ating pong live. At huwag pong kalimutan mga kaibigan, no, mamaya po, immediately after po nitong live natin dito, ay tatakbo naman ako dun sa kabilang channel, no, sa UTW, sa United Talino Warriors, para doon naman ako mag-guest daw. Mag-guest daw ako sa UTW. Ayun. So mga kaibigan, no. Ayan, as usual, no, before we move forward, magbibigay pugay muna tayo sa mga tao na narito ngayon. Okay, currently po there's 40 people watching currently. Maraming po salamat sa 40 na yan na nanonood ngayon. At umpisa na po natin yung mga pa-shoutout po, no, ngayon po, no, na habang nag-uumpisa tayo dito. Ating pong topic for tonight, no. Okay, meron po tayong 126 na viewers po for tonight. Okay, I would like to ask for your support. Napaki-share po natin yung ating link sa ating mga sa ating po Facebook at Twitter para marami pa pong maka-join sa ating kwentuhan tonight. Okay, so ito po ang ating topic for tonight, no. Pick up ako dun sa itong kontrobersiya na to, no, yung sa IRF. Okay? O yung Interim Reimbursement Mechanism. Okay, nalaman natin dyan, mga kaibigan, no, last week pinag-usapan natin, malaki ako nga. Okay, last week ko pinag-usapan natin na itong IRM ay isang mekanismo ng PhilHealth para daw mapabilis ang access, okay, sa health services. Okay, yan po ang sinabi nila sa atin. Pero ito po ay naging mekanismo rin para mangurakot, mga kaibigan. Diyos ko, ano ba yan? So, isa sa mga pinakamalaking isa sa mga issue dito na pinalaki talaga nila, as in big deal talaga sa kanila, ito mga kaibigan. Yung nilabas ng PhilHealth ng mga listahan ng mga ospital na naka-receive o naakuha ng IRM, ang pinakamalaki doon ay ang Davao. Okay? Na naghahalagang 326 million. Yung Southern Philippines Medical Center ng Davao. At ito ay ginawang big deal ng mga dilawan. Parang ang sabi nila, ito raw ay isang mekanismo ni PRRD para makapangurakot. Okay? So ginamit daw to ni PRRD para makapangurakot siya sa kaban ng PhilHealth. Okay? So yun po ang sinasabi nila. Dito ngayon papasok si Gutok, mga kaibigan. Sa mga may nagtanong po kanina, no? Kanina po may nagtanong, ang sabi, sino ba si Gutok? Sino ba si Samira Gutok? Okay mga kaibigan, sa mga nakakalimot na kay Samira Gutok, kung naaalala nyo po yung nakaraang eleksyon, no, yung 8 Diretso, okay, yung 8 Diretso, kasama po siya doon, isa po siya sa mga kumandidatong senador at natalo. Okay, kung maalala po natin, wala pong pumasok ni isa sa 8 Diretso nitong nakaraang eleksyon, no, ng mga senatorials. Kaya yun po, no, medyo naghihimutok pa rin sila hanggang ngayon. So ito si Samira Gutok, no, kagabi po. Pagkatapos po ng ating live, nakita ko po ito, no, sa aking Twitter. Sabi ko nga po sa inyo mga kaibigan, inuumpisahan ko na mag-Twitter. Kasi lahat ng mga balita, no, na binabanggit ng mga dilawan, nandun. Okay, nandoon po lahat. So, ito po ang sinabi ni Samira Gutok sa Twitter niya kagabi, na shinare po ni Rappler. As usual, ayan, shinare po yan ni Rappler, rappler.com. Ano pong sinabi niya? Those who defend Davao Hospital should also defend Mindanao from EJK deaths
and against closures of LUMAD schools, etc. We are not just the land of the free, but also the land that fights for the right to life. Ano pong ibig sabihin dito ni Samira Guto, mga kaibigan? Ito po ay isang pasaring. O sa English po ay isang shade ulit. Okay? Shade ulit kay PRRD sa presidente natin, mga kaibigan. Anong gusto niya mangyari dito? Ang gusto niya palabasin, mga kaibigan, ganito. Kung pinagtatanggol niya yung Davao Hospital at yung budget na nakuha niya, okay, ito kasi yung budget niya na nakuha, ayan, kung pinaglalaban mo yan, dapat ipaglaban mo rin, ang sabi niya, ipaglaban mo rin ang mga EJK dead sa Mindanao. At ang pagsasara daw ng mga LUMAD schools sa Mindanao. Okay? Kasi nga daw, kung kaya mo ipagtanggol yun, yung Davao Hospital, dapat ipaglaban mo lahat. Mga kaibigan, ito pong dalawang isyong to ngayon, ang ibinabato ngayon ng Dilawan kay PRRD. Okay? Ito ang mga issue, isa sa mga issue ngayon na, syempre EJK, alam na natin yan. 2016 pa lang, 2017, ibinabato na kay PRRD ang EJK na yan. Pati yung pagkasara ng LUMAD School sa Mindanao, binibintang na rin ngayon kay PRRD. Ganun sila katindi, mga kaibigan. Ganun sila katindi. Hindi sila makamove on. Okay, so ano bang totoong kwento dyan, mga kaibigan? Ano bang totoong kwento dyan? Ito po ang totoong kwento dyan, mga kaibigan. Ito po, kumuha po ako ng third-party resource, okay? Or isang resource na hindi galing ng Pilipinas para sa LUMAD. Okay, bakit po? Ito po ay galing sa Kyoto Review of Southeast Asia. Ito po ay galing ng Kyoto University Center for Southeast Asian Studies. Meron po silang article na ang title ay War of Extinction, The LUMAD Killings in Mindanao, Philippines. Okay? Bakit ko ito itinapik? Mga kaibigan, kasi di ba ko sinabi ni Samira Gutok? Balikan natin sinabi ni Samira Gutok. Ay, by the way, kaya maganda rin po itong nasaktuhan po ko nung topic na to, no, mga kaibigan. Kasi mga kaibigan, itong nangyari sa akin recently lang. So, sinare ko po yung post, no, na pagtatanggol ko sa Mindanao. Yung pagtatanggol ko dun sa budget ng SPMC. Okay? May nag-comment doon, mga kaibigan. Anong sinabi niya? Ang sabi niya, kung pinaglalaban mo yung Davao Hospital na yan, paglaban mo na rin yung EJK. Ipaglaban mo na rin pala yung Mindanao laban sa EJK. At saka ipaglaban mo na rin yung mga LUMAD sa Mindanao. So, sumakto. So, ito ngayon yung propaganda nila, mga kaibigan, no? Ito ngayon yung propaganda ngayon ng Dilawan. So, kapag may nagsabi sa inyo ng ganito, ito ang isasagot natin, mga kaibigan. Okay. Ito po ay 2015. Okay? Ito po isang kwento na nangyari noong 2015. Sino po ba ang presidente noong 2015? Malinaw naman po kung sino ang presidente noong 2015. Ito po ang last term ni Pinoy. Okay? September 1, 2015. Okay? Pinalayas, no? Daang-daang tao ang pinalayas sa Sitio Hanayan sa Jatagon. Okay? Paramilitary group, no? Mahagat Bagani military group ang nagpalaya sa kanila. Tapos in-execute ang kanilang mga leaders, community leaders. In-execute sila, si Jonel Campos at Jovelo Sigzo. Okay. Bakit ganito? Bakit ganito, mga kaibigan? Anyway, lalampasan ko po yan, no, kasi medyo napakalungkot po ng kwentong yan. Sige, basahin ko na rin para alam po natin lahat. Okay. Tapos, each received a bullet in the head. School children and teachers would later discover the gutted body of Emerito Samarca, whose throat had been slashed. He was the beloved executive director of the ALS, Alternative Secondary School, serving the indigenous Manobo children, called Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development Incorporated, or ALCADEV, based in the community. Same day, 3,000 residents from Hanayan and other neighboring communities evacuated their homes and farms and descended to the gym of the municipality of Lianga, the town center. Okay?
Ano po ba ang kwento nitong Lumad? Kasi binanggit ni Samira Gutok eh. Ito po tunay na kwento ng mga Lumad, mga kaibigan. Kung gusto po talaga niyang ipaglaban ang mga Lumad, mga kaibigan, bakit siya nasa partido ng mga dilaw? Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon, basahin yan ng siguro kahit mga 1 minute. Tatahimik lang ako dito. Kasi mga kaibigan, malino naman po sinabi, di ba? Under the previous administration, 2010 to 2015, a total of 71 indigenous leaders were killed. 95 of those attacks, 95 cases of attacks against the 87 alternative schools for indigenous children were also recorded. More than 40,000 indigenous peoples whose communities, whose social, political, and economic life had been disrupted, took shelter in numerous evacuation centers because their leaders, ito po yung mga leaders ng mga Lumad, mga kaibigan, had been killed or jailed or their schools attacked. If it's not government military forces encamping and sowing terror in the communities in the guise of counterinsurgency, it is their paramilitary groups that do their dirty work. Ay nako, 2015 pa po ito, mga kaibigan. Itong EJK na pinagsasasabi nito ni Samira Gutok ay nag-umpisa 2010 pa lang. 2010 pa lang, mga kaibigan. Diyos ko. Ay. Nakakagigil eh, no? Ay, nako. Ang mga Lumad po, mga kaibigan, ay indigenous people ng Mindanao. Sila po ay mga tribo na hindi Muslim at hindi rin Kristiyano. Kaya po sila Lumad. Ang tinawag po sa kanila ay Lumad. Ayan po. Lumad is a political term that first entered the lexicon of popular use during the period of the Marcos dictatorship, when activists used it to refer to non-Moro indigenous peoples victimized by state-sponsored development aggression involving the expansion of logging, mining, and agricultural plantations into their ancestral lands. So, sila po ay mga non-Christian and non-Islamized indigenous groups. Kaya po Lumad ang itinawag sa kanila. So mga kaibigan, kung titignan po natin dito yung root cause po, yung problema talaga. Ay, before po pumunta dyan, mga kaibigan, ano po ang naging reaction dito ni sabi niya, there's no campaign to kill anybody in this country. Yun lang ginawa niya. Yun lang ang ginawa niya, mga kaibigan. Nagsalita lang siya. Ang sabi niya sa isang forum, there's no campaign to kill anybody in this country. Yun lang. Sabi ni Carlos Conde, tandaan nyo Carlos Conde. Naalala nyo ba yung pangalan na yan, mga kaibigan? Si Carlos Conde. Kung di po ako nagkakamali, siya na po ang chairman ngayon ng CHR. Tama po ba, mga kaibigan? Siya na po ang chairman ngayon ng CHR. The Aquino administration has a responsibility to hold accountable whoever might be responsible for these and other abuses in Mindanao. The government needs to make clear that the military, paramilitaries, and the companies that underwrite the projects linked to these human rights violations will no longer enjoy impunity. So mga kaibigan, ito lang po ang sinasabi ni Carlos Conde. Ito lang po ang sinasabi niya. Hindi sapat na sinasabi mo na walang kampanya na patayin ang mga Pilipino sa Mindanao. Hindi sapat 'yon. Kailangan gumalaw ka, mga kaibigan. 'Di ba tong tao na to ngayon hate na hate niya si Duterte, if I'm not mistaken.
Bakit nga po ba mga kaibigan? Bakit nagkaroon ng ganitong klaseng violence laban sa mga lumad? Babalikan ko po itong article na ito mga kaibigan. Okay? Babalikan ko lang po ito. Ito. Para saan? Bakit nila ginawa ito mga kaibigan? Yan po ang dahilan mga kaibigan. Lalakihan ko para makita nyo. Mining. Mining mga kaibigan. Pinapaalis nila yung mga lumad para magamit nila yung lupa sa kanilang mining activities. Ayun, thank you very much Ay Guillermo no, sa iyong comment. Okay, Chino Gascon pa rin. Okay. Thank you very much. Thank you very much po for the correct clarifying that. Pero ito po ang habol nila sa CHR. Ito ang habol nila sa Mindanao mga kaibigan noong 2010 hanggang 2015. Mining. Imagine, dahil sa Mindanao mga kaibigan, no, ang estimate nila ay 4th in copper, eager to tap into the valuable mineral reserves of the southern island that estimates placed to be 4th in copper, 3rd in gold, 5th in nickel, and 6th in chromite reserves in the world. So sa buong mundo mga kaibigan, Mindanao na lang ang hindi pa masyadong nakukuhaan no, ng mga reserba ng mina. So pang-apat daw ang Mindanao sa copper, pangatlo in gold. So akalaan yun mga kaibigan, napakaraming ginto sa Mindanao. 5th in nickel, and 6th in chromite reserves. Ito po ay back in 2015 pa. So 2020 na ngayon, so 5 years later, hindi po natin alam kung ano nang standing po natin o pagdating dyan. So mining po talaga. Mining po ang dahilan. Okay. Balikan natin sinabi ni Samira Gutok. Sino bang responsable dito sa mga to? Amo nila yan eh. Amo nila. Aquino pa rin. Hindi ko alam kung bakit niya pinayagan to. Pero Aquino pa rin. So sino ang pumigil sino ang pumigil dito? Mga kaibigan, pag-upo ni PRRD, anong ginawa niya? Inappoint niya si Gina Lopez, hindi ba? Ang kaisa-isang matino sa mga Lopezes. Kaisa-isang matino po to sa mga Lopez, mga kaibigan. Totoo lang. Inappoint po siyang DNR Secretary, hindi ba? Si Gina Lopez. Anong una ho niyang ginawa? 2017, February 15, 2017. Kinancel po niya ang mga kontrata ng 75 mining contracts. Okay? 75 mining contracts. Kinancel po niya ang lahat, mga kaibigan. Environment Secretary Gina Lopez, it was a gift of love to the Filipino people on Valentine's Day, but for the mining industry, it was a Valentine's Day massacre. Lopez on Tuesday ordered the cancellation of 75 mining contracts, stepping up her campaign to stop extraction of resources in sensitive areas after earlier shutting more than half of the Philippines' operating mines. So ipinatigil po ng DENR nung panahon ni Gina Lopez na itong mga mining companies na to, ipinatigil po nila yan. At ano pong nangyari no mga kaibigan? Pinatigil po ito, nag-alsa ang mga minero. Okay? Anong sabi ng Chamber of Mines of the Philippines o COMP? No, in a statement that with Lopez's unilateral action, the controversy was no longer a question of whether a handful of companies really violated environmental laws, but whether we still uphold the sanctity of contracts. Nagwala ang mga minero dito, yung Chamber of Mines. Nagwala silang lahat. Hindi na raw to question ng pagprotekta ng environment. Ito raw ay question kung kaya ba ng gobyerno natin tumupad ng kanilang kontrata.
Ang question po kasi dito, mga kaibigan, ito bang mga mining companies na to ay sumusunod sa environmental laws in the first place? Ang tagal-tagal na nilang ginawa to. Ang tagal na nilang ginawa to. Itong ginawa na sa Lumad, 2015 pa to eh. 2010 to 2015 pa lang to eh. So sino ngayon ang hindi sumusunod sa batas? Buhay na to. Buhay na ng tao to, hindi lang environmental law to. So sa Mira Gutok, no, bago ka magganyan dyan sa pinopost mo, balikan mo muna yung history ng Lumad. Na nung panahon ng amo mo na si B.S. Aquino, wala siyang ginawa nung pinagpapatay ang mga Lumad. Para kamkamin ng kanilang lupa para gamitin sa mining. Ay nako. Basa nga akong comment, wait lang. Basa akong comments mga kaibigan ha. Kaya pala mga dilawan hindi approved appoint si Gina. Kasi yung yung negosyo ng mining, tinamaan sila. Sayang talaga si Ma'am Gina, gusto ko yung tapang niya. At saka mga kaibigan, sasabi ko naman sa inyo, di ba, tiwala ako kay Presidente Duterte. Of course, hindi siya perfect. Yung mga nagkakamali na siya paminsan-minsan. Pero in general, tiwala po kay President Duterte. At mga kaibigan, kung babalikan po natin yung history ni Gina Lopez, anong sinabi ni President Duterte sa kanya? Duterte to destroy monster oligarchs. Okay, yan po yung sinabi niya. Tungkol kay Gina Lopez, ito yung sinabi niya. He mentioned Environment Secretary Gina Lopez, whom he described as a crusader against oligarchs. She's a billionaire, but she's a crusader. She loves the country and she hates oligarchs. Yun ang sinabi ni President Duterte tungkol kay Gina Lopez. So, mataas ang kumpiyansa ni PRRD kay Gina Lopez, no? Mataas din ang level ng tiwala ni PRRD kay Gina Lopez. Basa po tayo ng mga comments mga kaibigan. Okay, balik tayo dito sa ating topic. So ito pong si Presidente Duterte, no, sobrang tiwala niya kay Gina Lopez noong mga panahon na yun. Nung tinanggal siya mga kaibigan, okay, balikan po natin tinanggal siya, no. Nung pagka-appoint niya as a commission, what do you call this? As a secretary ng DNR, tinanggal siya. So ang kutob niya ay may conspiracy sa likod no. May conspiracy sa likod ng pagtanggal niya. When Ma'am Gina was removed by the Commission on Appointments, it was maybe because she became very strong against the business mining industry. I thought there was a conspiracy to remove her and they did. Ay, sayang no, kung sino pa talaga yung magagaling eh. Well, anyway, the rest is history. She was doing well. She was going against money people, and she was against the destruction of her native land. Nakakasama ng loob, no? At sa sobrang tiwala niya, mga kaibigan, ni-reappoint niya si Gina Lopez. Pero pa rin, kinontra pa rin, no, ng Commission on Appointments. Pinaltan siya. Iba na yung ating Secretary of Environment. Iba na yung Secretary of Environment natin. At immediately after, nirevoke niya yung 75 na suspension. At ang sinabi po niya, inaaprubahan doon nila ang mga applications ngayon, pinag-aaralan kung alin doon niya aprubahan at hindi. Pero para sa akin, mga kaibigan, maling step yun eh. Maling step yung inaprubahan agad yung mga yung mga lisensya na yun, mga permit. Parang hindi nag-isip. Pero yun po ang tunay na dahilan, mga kaibigan, kung bakit, at ito pa, nung namatay po siya last year, si Ma'am Gina Lopez. Yan, no? Diba? Siyang dalawa. Nag-extend po nag-reach out po ang Office of the President kaya sa pamilya ng mga Lopezes, no? Para lang mag-extend ng kanilang sympathies. Okay? Ano pong sabi ni PRRD? The palace deeply grieves the demise of one of President Rodrigo Duterte's most passionate cabinet members,
whose environmental advocacy and legacy remains unparalleled to this day. Panelo said Lopez had fiercely fought powerful interests in the mining sector as well as industries having negative effect on the ecology. Okay, she would be greatly missed. Okay? As we pay tribute and give honor to this warrior and advocate, we fervently pray for the Almighty to grant her eternal repose. May the perpetual light shine upon her. So mga kaibigan, kung meron man, babalikan ko yung sinabi ni Samira Guto. Kung meron man lumaban, ipinaglaban ng karapatan ng mga lupa sa kanilang lupain, yan po ay ang administrasyong Duterte. Okay? Hindi naman po sa nagpapander ako, no? Pero yun po kasi yung totoo. Yun po kasi yung totoo. Kung sino man po ang naipaglaban, laban sa EJK sa Mindanao, lalo na ng mga lumad, ayun po ay yung administrasyon ni President Duterte. So Samira Gutok, next time, manang-mana ka sa mga kaibigan mo sa Rappler. Kung gusto mong questionin to, balikan mo yung idol nyo, si Benigno Aquino Jr. Kasi nasa kanya yung may sala. Okay? Yan, basa po ulit tayo ng mga comments mga kaibigan.